Sa atong video karon, na ato ni ansira ng kaning prelim sa CC2. Now, ang uban na ni nga problems na nakoy video sa una, so mo na i-run through na lang ako ang solutions and then i-view na lang tong mga daan nga videos pod. So kaning sa number 1, if pangutanon gikag AS max, it corresponds to a value of C nga imong gamiton kay 3/7D. And so ang ato rang gibuhat diri kay ASFY or ang tension nga force gi-equate nato sa compression nga force. And then instead of A, ato lang siya gilisdan og beta C. Kay para magamit nato ang 3/7 multiplied by D. And so solving AS max ang imong makuha kay kaning 2961 which is duol aning sa letter C. And then diri sa situation 1, mo ni siya atong figure. And then wala pa jud ta kabaw kung singly ba siya i-treat or doubly. Kay gingon naman diri nga compression reinforcement if necessary shall be placed at a depth 80 mm from the outermost compression concrete. And so mo na siya atong first button, i-check sa nato ang Pmax. Kaya kani siyang Pmax mo ni siya ang mutabang nato determine if doubly ba siya or singly. So first no nato uniform dead load nga 25, nya live load nga 40, and then mo ni siya atong load combination. So atong gamiton dire MU gyud ta kay design man ni siya nga problem. So computing MU makakuha tag 423 kNm. And so to check if doubly, mo ni siya atong condition. If ang atong MN1 is lesser than or equal, lesser than MU over phi, which is atong MN, i-design nato siya as doubly. And so ang may tabo, solve ta sa MN1, and then kuha na to ang tension reinforcement index, which is omega. And then once makuha nimo ang omega, imo na siyang i-substitute sa formula para makuha ang MN1. And so kani siyang omega, makuha nimo gamit Pmax times Fy over Fc prime. Now, ang i-remember lang nimo ni kay ang value sa tension reinforcement index always greater than rho siya. Mo na Fy over Fc ni. Kaya ang Fy, dako man ang value na, mga 400 kapin. And then ang Fc prime kay nara sa mga 20 kapin. So, muna siya itong MN1 nga ma-solve. And then atong kaon ng MU over phi. Ang MU over phi kay kani siyang MU nato i-divide nato sa reduction factor. So atong makuha 470. Now ang MN1 is lesser than kuan man 470. So doubly ang atong pag-design ani. And then diri mo computa sa MN2 kay para na ni siya sa atong compression bars. And then first i-check sa nato ang yielding. So diba since ganina ang atong gigamit man nga Pmax kay katong 3/8 times 0.85 Fc prime over Fy times beta, automatic nga ang atong Fs mo equal gina siya exactly 1000. Kay mo man ni siya atong condition gigamit. So mo yield ni siya, and then if atong i-compute ang Fs prime, natay 600 times C minus D prime over C, ang value nato makuha kay 367.27. And so since lesser man siya sa atong Fy 415 man, so dili siya mo yield. And so since dili siya mo yield, ang atong pag-compute sa AS prime or ang area sa compression reinforcement, mo gamit gitag AS2 times Fy over Fs prime. By the way, isolve sa nato ang AS2 daan, and then kung unsay mo ma-compute sa AS2, imo ra na i-plus sa AS1, and then mo na siya imong total tension reinforcement. And then sir, unsaon pag-compute sa AS1? Ang AS1, ma-compute ra nimo gamit ang Pmax times BD. Ang mura ra ni raw BD ra jud gyapon, but ang Pmax na atong gigamit kay mo man atong gigamit sa condition dire. So man ni siya atong total tension reinforcement, and then atong AS prime since wala man ni yield ang compression steel, ato siyang multiplyan og Fy over Fs prime. Pero kung ni-yield pa unta ni, automatic nga ang AS prime equal sa AS2. So kani siyang AS prime mo ni siya atong area sa compression reinforcement which is 209.72. And so man ni siya doubly nya 2450 which is approximately kanira 2447, and then kaning 209.72 maybe sa rounding off sa values nahimo siyang 212 dire. And then ang force sa compression steel kay ang Fs prime ra na multiplyan nimo sa area. Kay di ba stress force is equal to stress times area man. So mo na 77.024 which is duol-duol aning 78. And then diri ta sa situation 8, ang atong given kay fully restrained beam. And so mo na ang bending man ning fully restrained beam kay matunga siya na siya yung negative bending, nasa siya positive bending. Now kani nakahimo na kog video ani sa kaning T-beam kaning naay hollow nga portion o kani siyang rectangular ang area. But ang difference lang ani dire, since ang bending na may negative, ang mahitabo ang imong farthest distance from the neutral axis kay dili automatic ang imong ma-compute nga from the bottom. Kay di ba kung negative ang imong bending, example man imong neutral axis nga siya. If ang bending negative, kanina man siya ang compression, and then ang babaw ang tension. So atong ma-solve nga y bar gikan sa bottom, dili na mga atong gamiton. Ang atong gamiton kay ang y bar gikan diri sa top. Nya since tanan computations nako diri kay y bar man from the bottom, mo na ako na lang gi minus. So ang depth
total depth 700 nya minus 352.85 which is ang centroid considering kaning hollow nga section, and then diri sa T-beam kay ako na compute 650.5. So ang akong farthest distance from the neutral axis kay ang total depth which is 1050, gikan ra ni siya sa 850 plus 200 and then gimaynusan ako og 650.5. So mo na ang imo ma-compute nga cracking moment kay 773. Now if ganahan ka screenshot ang solution man ni siya. Kani kay assuming ni nga ang tension dito sa ubos. Pero kani gyud ang answer. Pero mas duol ni siya gud sa choices. I mean asa to. Sa kani day sa kani nga item. If imo siya gamitan og instead nga 700 minus 352.85, if imo gamitan og 352.85, ang imo makuha kay duol sa kani 182. So kana siya.